gamitin ito sa pangungusap. Yes, Pamela? Ang blusang ni Karel ay maganda. Asan ang pangalan doon? Blusa tapos Karel. Magaling, Pamela. Bigyan niya natin ng 2 palakpak, Pamela. Ano pa? Yes, Johnny? Ang kurtina po ay napakaganda ang kulay. Ano ang pangalan doon? Ang kurtina po. Bigyan niya natin si Johnny ng 3 palakpak. Magaling dahil naalala nyo at may natutunan kayo sa ating talakayan kahapon. Bata, ako ay labis na natutuwa na makakinggan mula sa inyo na ang ating aralin noong nakaraang araw ay inyong pang naaalala at nauunawaan. Ngayon, handa na ba kayo matuto ng panibagong aralin? Ngunit bago yan, magkakaroon muna tayo ng isang laro. At ito ay pinamagatang hulaan mo ang larawan ko. Ako ay mayroong, ano to? Ako ay may 2 mahiwagang sobre. At ang klase ay aking papapatid sa 2 grupo. Ang unang grupo ay ang unang hanay at ang pangalawang grupo ay ang hanay na nasa likod. Sa mga sobre nito ay naglalaman ng mga larawan. Ang mga larawan na iyan ay nais kong analisahin ninyo, obserbahan ninyo, at mamaya sa ating klase ay ibabahagi ninyo kung ano nga ba ang inyong napapansin sa mga larawan na yan. Kung ano ba ang mga ginagawa ng mga nasa larawan. Kayo ay bibigyan ko lamang ng 5 minuto upang sagutan ang aking katanungan tungkol sa larawan na iyan. Naiintindihan ba mga bata? Kung kayo ay may katanungan, maaari niyong itaas ang inyong mga kamay at kayo ay aking lalagyan. Tapos na ba? Ngayon, aking tatawagin ang isang miyembro ng unang pangkat upang ibahagi sa klase kung ano ang kanilang mga kasagutan. Sa unang litrato, ang bata ay kumakain ng bayabas. Ang ikalawang litrato ay umaakyat ang mga bata. Ang ikatlong litrato ay nagdidilig ang bata. Tapos ang kahuling litrato ay nagtatanim ang mga bata. Mahusay! Maaari mo bang bigyan ng 5 palakpak ang unang pangkat? Sa pangalawang pangkat naman, Guro, ako nang larawan ay ang mga bata ay kumakain. Ang ikalawa naman ay ang mga bata ay naglalaro. Tapos ang ikatlo, ang mga bata ay naliligo. Ikaapat, ang mga bata ay tumatakbo. Yun ang po, guro. maraming salamat. Magaling. Maaari mo bang bigyan ng 5 palakpak ang dalawang grupo? Mahusay. Ngayon, batay sa ating ginawang laro o aktibidad, ano sa palagay ninyo ang ating aralin sa araw na ito? Yes, Pamela? Guro, mga kilos. Mama, ano pa kaya? Yes, Karel? Guro, yung mga ginagawa po namin sa mga kalaro. Ano pa kaya? Ano pa yung mga na-obserbahan ninyo sa mga larawan na pinakita sa inyo kanina? Teresa, may sagot ka ba? Mga pangyayari. Meron pa ba, class? Yes, Junie. Guro, mga dalawa na ginagawa lagi. Tama. Batay sa inyong mga kasagutan, lahat yan ay konektado sa ating paksa sa araw na ito. Ang ating paksa sa araw na ito ay ang Pakibata. Pandiwa! Tama. Tatalakayin natin sa araw na ito ang pandiwa. Mayroon na ba kayong ideya tungkol sa pandiwa? Wala po, guro. Wala pa.
Mga bata, tapos na ba ang lahat? Ngayon, simulan natin sa unang pangkat. Maaaring mamili kayo ng isang miyembro mula sa inyong grupo upang ibahagi ang mga pang-uusap na inyong nabuo. Picture yung unang larawan ko. Ang lalaki ay nagpili.
Tama, magiging malinis ang kanyang kwarto. Ano pa? Yes, Pamela? Magiging organisado ang kanyang mga gamit. Tama. Malinis pa kayo ng kwarto? Okay. Dapat kayo malinis din yung kwarto para maging malinis ito. At ang ikalawa, pag-ibasa mga bata. Nagtapon ng basura si Aza sa tamang basurahan. So, alin sa pangusap, alin dito ang nagsasaad ng salitang kilos? Nagtapon. Tama, nagtapon. So, nagtapon ba kayo ng mga basura sa tamang basurahan? Opo, guro. Okay, tama. So, anong mangyayari sa paligid kapag kayo ay nagtatapon sa tamang basurahan? Yes, Mariel? Magiging malinis po ang paligid. Tama. Nagtatapon ba kayo sa tamang basurahan? Opo. Ang ikalawa naman, pag-ibasa mga bata. Nagbabasa si Zaira ng kanyang libro bago matulog. Tama. Alin dito ang nagsasaad ng salitang kilos? Nagbabasa. Tama, nagbabasa. So, nagbabasa ba kayo ng libro bago kayo matulog? Opo, guro. Okay, opo. So, anong mangyayari kapag palagi kayo nagbabasa ng libro? Yes, Magiging matalino. okay, tama, magiging matalino. Ano pa? Yes, Casey? Nadadagdagan ang kaalaman, teacher. Okay, magaling, nagdadagdagan ang ating kaalaman. So, dapat kayong mga bata, palagi kayong magbasa ng libro. Naiintindihan ko ba? Opo, guro. Mga bata, naintindihan niyo na ba ang ating talakayin? Opo, guro. Magaling. Ngayon naman, para mas mahasa ang ating kritikal na pag-iisip, ay papakatito kayo ng tatlong pangkat. Para sa unang pangkat, sila Son, Dolly, and Stacy. Sila ang unang pangkat. At para naman sa pangalawang pangkat, si Rodessa, si Rose, and si Ivy. At para sa panghuling pangkat, ang pangatlong pangkat ay si Joni, si Mika, at si Jelisa. Lahat na ng unang pangkat, itaas ang kamay. Tignan niyo ang mga kasama niyo. Okay. Namumukha niyo na ba sila? Opo, guro. Sunod naman ang pangalawang pangkat. Tignan niyo ang mga kasama niyo. Ngayon, ang pangalawang pangkat. Para naman ang pangatlong pangkat, itaas ang kamay. Tignan kung sino ang mga kasama niyo. Kilala niyo na ba ang mga kasama niyo? Opo, guro. Okay. Tignan niyo, may hawak akong tatlong sobre. Mahiwagang sobre. Ang sobre, ito ay naglalaman ng mga gagawin niyo at bibigyan niyo bilang pangkat. Para sa unang pangkat ay tinatawag natin sorting game. Alam niyo ba ang sorting game? Hindi po. Para sa unang pangkat ay may larawan dito at pangungusap. Larawan at pangungusap. Magkaiba yun. No? Tapos, kailangan itong ipipit kung saan ito ang tamang pangungusap. Kagaya ng kanina, nagtutudya siya sa sipilyo. Ang pangungusap ay, ang bata ay nagsisipilyo. Meron din sa group 1. May larawan at may flashcard na picture sa mga larawan at meron din mga pangungusap. At kapag napapare-parehan na sila, ay sasalampitan ninyo ang pandiwan. Ang salitang kilos sa pangungusap. Ididikit ito sa Manila paper. Next naman, ang pangalawang pangkat. Ang pangalawang pangkat ay ang puzzle match. Sino na ang naglalaro dito ng puzzle? Wala ba? Si Rose. Ang puzzle ay paghiwalay-hiwalay na litrato. At kailangan ito pagdikit-dikitin. At kapag napagdikit-dikit nyo na ang litrato iyon, ay tignan nyo mabuti ang litrato. O unawain nyo at tignan nyo kung ano ang kilos na ginagawa sa litrato at lagyan ng pangungusap sa baba. Naintindihan ba? Opo, guro. At para naman sa
mga kamay. Ang kilos na ginamit sa pag-uusap ay mga kamay. Okay, ang gagawin ng mga pangkat 2 para ng pangkat. Kung nakikita nyo, ay binuo nila ang mga magkahiwalay-hiwalay na litrato. At sila nag-isip talaga ng pamalagin. At ang isip nila ay kumakaway. Tama ba kumakaway ba? Oo! Tingnan mo kung paano kumaway. Ganon. Kaya, para sa kanila, ay nakakuha din sila ng 10 puntos para sa nilalaman. Ilagay nila sa tamang mga litrato o tamang lugar. At ginagay din nila ng pangungusap na may salitang kilos. Kaya, mayroon silang 10 puntos. At para naman sa pagkikipagtulungan, wala naman akong nakita kanina na may tumatakbo sa kanila. Lahat din sila ay nakikita, nagsulat. So, kaya naman, mayroon silang 5 puntos. At para sa pagkamalikhain, maganda ba gawa nila? Oo! Okay, magaling mga bata. Kaya, lahat din ay nakakuha sila ng 20 points. Palakpakan din natin sila. Ang galing. Ang gagaling ng mga bata to. Para naman sa pangatlong grupo, nakikita ko rin na kagandahan ng gawa. Ang bigat naman nila. Kami po ay gumuhit ng ibon. Ang salita ko ay lumilipad. Ang ibon ay lumilipad. Okay, isisabi natin ang kanilang ginawa. Ano ito? Cloud! Wow! Saan kita na kayo ng cloud? Yes, teacher! Gano ba ang itsura ng ibon? Oo! Ang galing mo nila! Teacher, ano ang birthday ka? Anong ibon daw yan? Kalapati. Kalapati? Nakakita na kayo ng kalapati? Oo! Ang ganda. Meron din kayak, meron mata, lumilipad ang ibon. At meron din sila pangungusap. Ang ibon ay lumilipad. Anong salitang kilos? Lumilipad! Napakagaling, napakahusay ng pangatlong pangkat. Kaya naman, para sa kanilang nilalaman, nakikita ko naman ang tamang kanilang ginawa. Kaya meron din sila 10 puntos. At para sa pagkikipagtulungan, may natutulog ba sa inyo kanina? Wala po. Nakita ko rin na lahat sila ay nagpalitan ng marker. At lahat sila ay bumuhit. Ganun din ang pagsusulat. Nagbigayan sila, nagtulungan. Kaya naman, para sa kanilang kooperasyon ay 5 puntos. At para sa pagkamalikhain, masasabi ba natin malikhain ito? Oo, teacher! Tama, malikhain. Hindi din nila nakalimutan ang paa. Diba? Ang ganda ng kanilang gawa. Kaya, bigyan din sila ng palakpak. Magaling. Bale, lahat kayo ay nakakuha ng 20 points. At susulat natin yun sa mamaya. At susulat ko yung mga scores ninyo. Kayo naman, naiintindihan nyo na ba? Nag-enjoy ba kayo? Okay. Para sa susunod na ating gagawin, ay may tinatawag kayong gulong ng kapalaran. Ako'y naganda ng gulong ng kapalaran. At kung sino ang may tututok ng pangalan, ay siyang sasagot sa mga katanungang nasa sobre. Handa na bang lahat? Ako muna magpapaikot at kung sino ang mapipili, siyang mapalad na mapipili, ay siya ang magbubulot at siya naman ang susunod mamaya. Handa na bang lahat? Sino kaya? Jelisa! Ikaw ang mapalad. Kaya naman, pumunta ka na sa harapan at bumunot ng iyong katanungan. Basahin. Magbigay ng isang kilos na iyong ginagawa sa takalan at sabihin kung bakit ito makakasal.
Magbigay at pagkilos sa iyong ginagawa sa kaaralan at ipagkaroon natin upang kung pag-aaral ay makakatulong sa iyong pag-aaral. Sa bawat pagtuturo, para mahalagaan ang aking kaalaman. Magaling! Bigyan natin siya ng 3 palakpak! Kayo rin ba ay gusto na mag-aral? Ay, hindi ikaw ang susunod. Sino kaya ang susunod na mapalad? Maraming salamat. July, ikaw ang susunod. Ano ang tigas na iyong ginagawa kapag kasama mo ang iyong kaibigan? Nakikipagtalastasan ko. Ay, maganda! Nakikipagtalastasan! Magaling! July, bigyan natin siya ng 3 palakpak! Kaya naman, ikaw ang pipili. Susunod na mapalad. Si Ivy ulit. Gusto mo ba, Ivy, or magbigay tayo ng chance para sa iba? July, ulitin mo. Maraming salamat, Ivy. Bea, ikaw ang mapalad na napili ngayon. Ano ang tawag sa mga salitang nagsasaad ng kilos? Teacher Pandiwa. Tama ba si Bea? Oo! Magaling, Bea. At kaya naman, ang gagawin ninyo, gawin nga natin yung very good clap. Ako muna. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Mahusay mga bata at inyong naunawaan ng maiging ang ating aralin. Ngayon ay ating pagpapatuloy ang tanungan at gagamitin pa rin natin ang tulong ng pangalaran. Ngayon ay pipinutin ko ang bulong ng kapalaran at kung sino ang tuturo ay siya ang sasagot sa ating katanungan. Okay. Congratulations, Marion. Ngayon, Marion, ano nga ulit ang tawag sa salita na nagsasaad ang kilos? Pandiwa dulo. Tama. At susunod naman ay si Marion ka ba ulit? Or ibibigay natin sa iba? Ibibigay sa iba dulo. Okay. Ivy. Maaari ka bang tumayo at sagutin ang ating katanungan? Ngayon, bakit kaya mahalaga ang salitang pandiwa sa bawat pangungusap? Mahalaga ang pandiwa kasi ito ang salitang nagsasabi kung ano ang kinakatawanan. Tama, magaling. Maaari ba natin bigyan si Ivy ng 3 bagsak na palakpak? Napakagaling naman ng ating mag-aaral at naunawaan niyo ang pandiwa. Na ang pandiwa ay nagbibigay buhay sa bawat pangungusap. Ngayon naman ay may ihanda akong gawain para inyong sasagutan. Maghihanda ang inyong mga lapis at papel at kayo'y susulat ninyo ang ating aktibidad ngayon. Ngunit, makinig muna at makinig ng mabuti at ating babasahin ang ating panuto. Ang gawain 1, tama o mali. Isulat ang letrang T kung tama ang nakasaad at M naman kung mali. Naiintindihan ba mga bata? Oo, guro! Sa gawain ito naman ay sanubukitan ang pandiwa.
Naiintindihan ba natin mga bata?